Good day mga ka-farmers. Ito na yung pagtatanim natin. Yung continuation ng kahapon, nga pala, pakita ko lang sa inyo. Pansamantala, dito namin siya nilagay. Ayan siya. Dito siya nakapwesto. Ano siya rito, nakaayos siya rito. Ayan. Para hindi malanta yung sibuyas. Kasi hindi naman siya pwedeng, kung pwede siyang itanim antimano, diretsuhan, okay lang, tatanim diretsuhan. Pero yung mga instances niya, tulad niyan, na kailangan mag-overnight, sa ganito siya pinupwesto. Ayan, nakapwesto siya ngayon dito. Tapos yan sila nagtatanim. Hindi lang ako makababa doon kasi maputik. Titignan natin yung nandun sa gitna. Tignan natin sa gitna kung ano yung ito yung klase ng pagtatanim. Ayan. Actually parang palay din siya. Kaya lang mas mas mabagal ang galawan. Kasi mas mahirap itong itanim eh. Ayan. Yan ang nagiging setupan niyan. Yan sila. Ngayon, meron dun sa gawidon. Tignan natin yung nasa gawidon kung paano ang malapitan natin sila. Nandun pa ba yung Salvador sa bahay? Yung Salvador? Hindi ko alam. Hanapin mo nga. Yan po ang ganyan ang pagtatanim. Ganyan lang ganyan lang siya kasimple. Hirap na ba? Pero ba't wala tayong kanal dito sa gilid, Marnel? Hindi bababa. Ibig sabihin hindi may isa katubig dito. Okay. Ubus ka na dito. Wait, tignan dito. Ipigtas na yan. Baga bagay, pagka nag-alanganin, magpigtas tayo dito sa palay para Maraming masyadong malalim. so ganito mga ka-farmers ang sistema ng pagtatanim ng sibuyas. Yan. Itubig din, basa din. Yan. Kasi kailangan basa siya dahil pag hindi siya basa, hindi maitatanim yung sibuyas. Pero hindi naman siya katulad ng palay na laging basa. Ito patutuyuin din to eh. Yan. Sabi niya, mabait naman yung anak niya. Pati pagitan nilagyan na. Madami kasi yung punla eh. Kaya ito pati yung pagitan nilagyan na. Yan. Yan. So yan yung yan yung ating hindi namin natamnan lahat tulad nito. Hindi natamnan kasi binabahayan ng tubig, masisira yung masisira yung sibuyas. Malaki pa yung lupa na malaki pa yung lupa na hindi nagamit. So napakadami na punla, hindi ko alam kung mapagkakasya namin yung punla dun sa available na lupa. Tulad niyan, may tubig siya. Kasi naging problema sa gitna dumadaan ng tubig eh. Nilagyan namin siya ng way para ma-mitigate yung tubig sana, supposedly. Pero ang nangyari sa gitna siya dumadaan. Ibig sabihin, mula dyan sa bukid na may tubig, dadaan siya sa ilalim ng lupa. Dito sa gitna, lumalabas ang tubig. Ang ginawa namin para ma-mitigate sana namin yan, nilagyan namin siya ng kanal. Ayan, may kanal dito yan eh. Kaya lang, anong nangyari? Hindi siya nahuhulog sa pagitan ng pilapil. Pero pumupunta siya roon sa gitna ng bukid. Kaya, ayan, malaki yung
Kung mapapansin nyo guys, kalahati lang yung tatamnan. Kasi, tulad nito, itong part na to, sa gawing ito, nagkakatubig siya eh. So, mahirap hindi po pwede, masisira. Ayan, ang lakas ng agos oh. May tubig na nanggagaling dito sa kabila. Ayan. Matubig tong kabila eh. Ayan. Tubig na nanggagaling. Kaya kung titignan mo, ang matatamnan lang, may portion na may iwan. Yan, laki ng portion. Itong portion na to, kalahati. Mas malaki pa halos yung hindi matatamnan. Yan. Kasi nga, dahil dyan sa sa hindi namin mapatigil yung tubig. Yan. Pero, yan talaga. Kumbaga, kailangan natin siyang gawa ng paraan, or else pag hindi natin siya ginawa ng paraan, hindi tayo makakapag tanim. Ito, tignan natin yung pag natapos nila yung part na yan, babaktawan itong isa na to kasi matubig itong pinitak na to. Hindi ko alam kung, actually iniisip ko kung ano yung mga pwede ko pang isingit na gulay dyan sa mga lugar na yan eh, na pwedeng lagyan ng na pwedeng ilagay na gulay para naman mapakinabangan. Pero hindi ko basta gagalawin, mag-aantabay. Yan. Ayan guys, kita nyo yung procedure. So please subscribe, like, share para lagi kayong updated sa mga nangyayari dito sa bukid. Okay. Maraming salamat. Bye-bye.